Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Ephesians chapter 5 verses 24 hanggang 25. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Solving marital problems. At today, pag-aralan natin, ano ba yung mga most common problems na nag-aaray sa pagsasama ng mag-asawa? Ibabase po natin ito dun sa text natin yesterday sa Matthew chapter 19 verses 5 and 6. Unang-una po dyan yung insecurities. Dito po ay pinanggagalingan nito ay yung pong submission. Lalo na po sa part ng babae, yung pong merong competition sa pagsasama kasi minsan nakakaramdam po ng lack of security sa pagsasama at minsan yung isa ay mas maganda ang kalagayan sa buhay, sa trabaho kaysa doon sa kanyang partner. At nagkakaroon po ng pride and jealousy. Kaya doon po nagsisimula po yan at nauuwi po yan sa lack of respect sa isa't isa at sa hindi pagtutulungan. Kaya marami pong pagsasama ang nasisira po dyan. Pangalawa po, yung pong infidelity. Ito naman po, ang pinanggagalingan po nito kadalasan ay yung pong lack of intimacy. Kumbaga hindi close yung mag-asawa, maaaring busy sila sa kanilang mga trabaho, at nabubuo minsan yung tinatawag na extramarital affair. Nagkakaroon ng adultery, at nadidishonor nila yung sacredness of marriage. At dapat po ay pakaiwasan ng mag-asawa po ito kasi marami na pong nasirang pamilya dahil po sa ganitong problema. Pangatlo po yung in-laws. Kaya kung mapapansin po niyo, dapat iwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at sila ay magiging isa ng kanyang asawa. Kasi nakita na po ng Biblia itong problemang ito. Yung pagkakaroon ng division, kampi-kampihan, kasi walang team spirit yung mag-asawa. Dahil kadalasan po immature yung isa. Hindi makapagdesisyon, laging pumapaling sa magulang. Kaya maganda po yung nagbubukod talaga para matuto pong humarap sa responsibilidad ang mag-asawa. Ngayon, makikita po ninyo malinaw po ito sa maraming mga problemang nararanasan ngayon ng mag-asawa. Ito po yung pinanggagalingan, yung insecurities, infidelity, at yung pong in-laws. At marami pang ibang problema. At sa ibang araw na lang po natin yan talakayin. Ngayon, ano po ang solusyon? Kailangan po maging Christ-centered ang relationship. Dapat parehong magpasubmit sa Lordship ng ating Panginoong Hesus at i-honor ang sinasabi ng salita ng Diyos. Para po masolve lahat ng argumento. Kailangan po ay honor ang salita ng Diyos. Pangalawa po, dapat matutunan natin yung Christ caring. Kung paano nagkikare ang Lord sa church, ganun din po sa bawat isa, sa mag-asawa. Kailangan po ay mag-invest kayo sa pag-uusap, talk. Dapat po magkaroon kayo ng time palagi sa isa't isa. At yung tinatawag na touch, 3 letter T po yan. At then yung mapapahayag yung inyong pong pagmamalasakit sa isa't isa, pagmamahal sa isa't isa. Kasi ganun po ang pagmamahal na inukol sa atin ng Panginoong Jesus. And panghuli, go deeper in understanding the sacrificial love of Christ. Mababasa niyo po yan sa 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 7. Sabi diyan, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it is not rude, it is not self-seeking, not easily angered. At ang sabi po diyan, love does not keep record of wrongs and does not delight
in evil. Love always protects, trusts, hopes, and perseveres. So, yan pong dapat sundan natin sa ating pong pagharap sa problema sa buhay mag-asawa. Yung sacrificial love ng ating Panginoong Hesukristo na sinishare po dito ng ating ni Apostle Paul. Ano po? Kaya ako po yung naniniwala sa Biblia hanggat may handang magsakripisyo, ano po, tataglayin sa kanyang puso yung Christ sacrificial love, mabubuo po ang pagsasama. Pero pagka pareho na pong umayaw at hinayaan ng mamatay ang apoy ng pagsasama, marami po ang nauuwi sa paghiwalay. Kaya hindi lamang po dapat makita natin na si Christ ang head ng marriage, dapat po makita natin na taglayin ng mag-asawa yung sacrificial love na meron po siya sa kanilang pagsasama. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga katotohanan ito. Baguhin mo po kami, Panginoon. At pagyamanin mo po ang pagsasama ng mga mag-asawa as they have listened to your word. Dalangin ko, mabuo sa kanila yung Christ-centered relationship, yung Christ-caring, at yung tinatawag na Christ-sacrificial love. At higit sa lahat, Panginoon, pinapanalangin ko rin yung mga mag-asawang nasa brink ng problema at paghihiwalay. Panginoon, nawa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan at ang iyong salita, mabuong muli ang kanilang pagsasama. Tulungan mo rin, Panginoon, yung mga marriages na may problema ngayon at sa pamamagitan din ng iyong kapangyarihan at biyaya ay maging maayos po ang kanilang pagsasama. Yan po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala. Manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.